Si Carlos Rivera ay 39 na taong gulang at hanggang noong Huwebes ng gabi na iyon, naniniwala ang kanyang asawa na nagpakasal siya sa pinakaordinaryong lalaki sa mundo. Now may menu siya, ne second-hand ne Toyota Altis. Mahilig, siyang, mangolektangang, ga-discount voucher sa grocery at Shopee. Boring karos ang tawag sa kanya nga kaibigan nga asawa niya at hindi niya kailanman itinama ang nga ito. Ang hindi nila alam, ang hindi kailanman pinayagang malaman ng sinuman, sa kanyang personal na buhay, ay si Carlos ang tahimik na nagmamay-ari ng isa sa pinakamalaking kumpanya ng exotic car rental sa buong Pilipinas. Isang multimilyong pisong negosyo na itinayo niya mula sa wala na tumatakbo ng palihim sa likod ng isang buhay na sinadya niyang panatilihing simple. Pagkatapos, tumunok ang doorbell ng kanilang bahay. Sumilip siya sa bintana at pinamasdan ang isang matingkad na pulang Ferrari na naka-idle sa tapat mismo ng kanyang bahay. Ang sarili niyang Ferrari mula sa kanyang kumpanya na nirentahan ng isang lalaking nangangalang Brendan Hidalgo sa halagang ₱230,000. Bumaba ang kanyang asawa suot ang isang damit na hindi. Niya, pamilyar, hinalikan si Brendan sa mismong tapat ng pinto ni Carlos at sumakay sa kotse ni Carlos. Sa sandaling iyon, may ginawa si Carlos Rivera na hindi kailanman inaasahan ng sinumang nakakakila sa kanya. Hindi siya lumabas ng bahay. Umupo siya pabalik sa kanyang desk. Binuksan ang kanyang laptop at gumawa ng isang folder. Ang lalamanin ng folder na iyon ay makakahalaga sa kanilang dalawa ng lahat-lahat. Bago tayo magpatuloy sa kwento, mag-comment kung saang bahagi ng mundo kayo nanonood at mag-subscribe dahil ang kwento bukas ay isang bagay na kailangan ninyong marinig. Nakaupo si Carlos Rivera sa malamlam na liwanag ng kanyang home office. Ang tanging naririnig ay ang mahinang ugong ng kanyang laptop. Ang gabing ng Huwebes ay para sa Fleet Analytics. Ang kanyang pribadong ritual ngang pagsusuri sa mga numrong nakpatayo sa Maharlika Premium Rentals mula sa isang pangarap tungo sa realidad. Ipinapakita ng screen ang sunot-sunot ng mga booking. Bawat isa ay kumakatawan sa isa pang luxury vehicle na kumikita habang karamihan sa kanyang nga kapitbahay ay natutulog. Kinuskos niya ang kanyang pagod ng mga mata. Hinahayaan ang sarili ng umiting ang bahagya. 12 taong kasal at wala pa ring ideya. Si Andrea na, ang kanyang nakakabagot na asawa, ay nakapagtayo ng isang multimilyong pisong negosyo mula sa wala. Ang second-hand na Altis sa kanilang garahe, ang menggat na pag-ipon ng mga discount vouchers, ang pagbayag niyang maliitin siya ng mga kaibigan nito sa mga party. Lahat ng iyon ay bahagi nga isang maingat na pagganap hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa karunungan. Isang aral na natutunan niya mula sa kanyang ama. Isang mekaniko sa Kalutyan na nagturo sa kanya na ang kayabangan ay madalang maging batayan ng tunay na halaga. Pumasok ng malakas sa kanyang isipan ang alaala ng talir ng kanyang ama. Ang amoyng langis at bakal, ang radyo na nagpapatuktong nga lumang kanta ni na Rico J. Puno at fiesticho habang ang batang si Carlos ay nakaupo sa isang lumang bangko, nagbabasa nga libro tungkol sa investment imbes na mga comics. Magtayo kang isang bagay na toto, sabi nga niyang ama. Pero huwag mo kailanman ipapakita sa sinuman ang lahat ng baraha mo ng sabay-sabay. Sumulyap si Carlos sa notification sa kanyang telepono. Isa na namang booking ang nakumpirma. Isa na namang nasiyahang kliyente. Tinuruan niya ang kanyang sarili nga lahat tungkol sa negosyo at pananalapi sa pamamagitan ng mga libro sa aklatan at maingat na pagmamasid. Habang ang ibang mga bata ay naglalarong video games. Pinag-aralan niya ang takbo ngang merkado. Habang ang kanyang mga pinsan ay naghahabongang mabilisang pera, natutunan niya ang tungkol sa compound interest at pasensyosong kapital. Hinatak siya mula sa kanyang mainiisip ng tunok ng doorbell.
mula sa bintana sa harap. Nakita niya ang isang bagay na nagpasikip sa kanyang dibdib. Isang matingkat na pulang Ferrari 488. Spider na umugong sa tapat ng kanyang bahay. Unit 7 ngam kanyang kumpanya. Kabisado niya ang bawat kurbangong kotseng iyon. At siya mismo ang nagbantay sa huling detailing nito. Lumiwanag sa isipan niya ang nga detalye ng booking. Brendan Hidalgo, 3 araw na weekend rental. May mga takong na tumunok sa sahig na gawa sa kahoy sa itaas. Nanatiling walang kibo, si Carlos. Pinakikinggan ang magalaw ngang kanyang asawa. Nang lumitaw si Andrea sa ibabang ng hagdan, suot niya ang isang itim na cocktail dress na hindi pa nakikita ni Carlos kailanman. Ang presyo nito ay malamang na nagmula sa kanilang joint account. Isa na namang tahimik na withdrawal na napansin niya ngunit hindi kailanman kinuwestiyon. Makikipag-dinner lang ako sa mga amigas ko, sabi ni Andrea, inaayos ang kanyang hikaw. Ang boses niya ay magaan, parang praktisado. Huwag mo na akong hintayin. Pinakmasdan ni Carlos ang refleksyon nito sa screen ng kanyang laptop. Maingat ka, tahimik na sabi niya. Hindi na ito lumingon habang naglalakad patungo sa pinto. Mula sa bintana, pinakmasdan ni Carlos ang eksena na may paglayo ng isang taong nanonood ng CCTV footage. Si Brendan Hidalgo matangkat, punong kumpiyansa, nakadamit na parang isang lalaking gustong mapansin ay binuksan ang pintong Ferrari. Ang halit na pinagsaluhan nila sa mismong tapat ng pinto ni Carlos ay hindi mabilis o patago. Ito ay comfortable, pamilyar. Nakbas ang kanyang telepono. Tumingin si Carlos sa dashboard ng Maharlika Rentals. Brendan Hidalgo, P230,000 weekend rental. Bayat na ng buo. Ang kabalintunaan ay sanay nakakatawa kung hindi lang ito napakasakit. Ginagamit ng lalaking ito ang sariling kosi ni Carlos. Binayaran gamit ang sariling platform ni Carlos. Para landiin ang asawa ni Carlos. Umugong ang makina ng Ferrari habang umalis ito. Umupo si Carlos sa unting dumidilim na opisina. Walang nanumang galaw. Ang pagnanasang lumabas, sumigaw, uminggi, sagot, ngunit lumilipas ang mga alon. Ang estratehiya ay nananatili. Tiningnan niya ang screen ng laptop, ang mga numero na nagpatayo sa kanyang tahimik na imperyo, ang lahat ng matawan ng pagmamasid. Paghihintay, pagbuo ng tahimik tinuruan siya nga maito kang pasensya. At ang pasensya ngayon ang tanging baraha na nararapat laruin. Gamit ang mabagal at sinadiyang pagpindot sa keyboard, nagbukas si Carlos ng bagong folder sa kanyang desktop. Pinangalanan niya itong simpleng Andrea. Kumurap-kurap ang kursor sa bakanteng espasyo. Naghihintay. Katulad niya. Sumandal siya sa kanyang upuan. Nakahalukip-kip ang nga kamay. Tahimik na ngayon ang opisina maliban sa mahinang ugong ng fan ng laptop. Sa labas, naksimula na ang koro nga kulili sa gabi. Sa isang dakong Metro Manila, ang kanyang Ferrari ay nahahatid sa kanyang asawa sa isang hapunan na hindi nito paksasaluhan kasama ang makaibigan. At narito siya na nakaupo sa dilim. Nagsisimulang mag-isip. Lahat ng nga tao na minamaliit siyang nga tao. Nampagtawag sa kanya ng mga kaibigan ni Andrea na nakakabagot ng pagbabaliwala sa kanya bilang simpleng tao lang. Hindi siya naapektuhan ng mga iyon dahil alam niya ang totoo.
Nakabuo siyang isang bagay na toto, isang bagay na mahalaga, isang bagay na nakatago. Ngayon, habang nakatingin sa bakanteng folder na iyon sa kanyang screen, naunawaan ni Carlos na oras na para bumuo ng isa pang bagay, isang pagtutuos. Masyadong malaki at tahimik ang pakiramdam ng kwarto. Nakahiga si Carlos sa kanyang bahagi ng kama, nakatitik sa tamat na pag-ikot ng ceiling fan. Hindi dumadalaw ang antok. Paulit-ulit na ipinapalabas ng kanyang isipan ang pulang kislap ng Ferrari sa ilalim nga. Ilaw sa kalye. Ang kaswal na pagiging pamilyar ng halik na iyon sa tapat ng kanyang pinto. Bandang hating gabi. Isang kaisipan ang bumasak sa ulap ng kanyang isipan. Ang doorbell camera. Ipinakabit niya ito 18 buwan na ang nakakalipas matapos may mangnakaw ng package na naglalaman ng mga piyesa para sa pinakabagong Mercedes ng kumpanya. Noong panahong iyon, tila isa lamang itong simpleng pag-iingat. Ngayon, pakiramdam niya isa itong paghahanda para sa hinaharap. Bumangon si Carlos at naglakad papunta sa kanyang opisina. Walang ingay ang mga nakayapak na pasasahik. Madilim ang bahay maliban sa asul, naliwanag mula sa screen ng kanyang laptop. Pumunta siya sa website ng security system, nag-login at in-access ang video archive. Nakayos ang footage ayon sa PETSA. May mga malilinaw na thumbnail na nagpapakita ng snapshots ng bawat naitalang galaw. Nagsimula si Carlos sa araw na ito. Ayun, 7:15 p.m. Paglabas ni Andrea, pagbubukas ni Brandon ng pinto ng kotse. Ang halik na iyon. Panorin niya, ito muli, napansin kung paanong hindi man lang nila tiningnan ang kanilang paligid. Pakiramdam nila ay ligtas sila, comfortable. Nagsimula siyang mag-scroll, pabalik sa kalendaryo. Isang pattern ang lumitaw, kasing linaw ng data sa spreadsheet. 8 araw ang nakalipas. Ang silver na Range Rover ni Brandon, 6:45 p.m. 3 langhubaho iyon, parehong kotsa, halos parehong oras. Pamilyar si Carlos sa mga petsa. Nasa Cebu siya nun para makipag-meeting sa mga potensyal na investors para sa pagpapalawa ng kumpanya. Mas malayo pa, 4 pang pagbisita noong Hulyo, 3 noong Hunyo. Sa bawat pakataon, ang Range Rover o kuminsan ay isang itim na BMW ang lilitaw pagkatapos lumubog ng araw. Sa bawat pagkakataon, maglalakat si Brendan patungo sa pinto na may kumpiyansa ang isang taong alam na inaasahan siya. At sa bawat pagkakataon, ang pagbistang ito ay perpektong tumutugma sa mga business trip ni Carlos. Binuksan niya ang kanyang travel calendar sa isa pang window. Kinukumpara ang petsa. Davao, Iloilo, Bacolod, bawat isa sa paglitaw ni Brandon ay tumutugma sa araw na inaasahang wala sa Metro Manila si Carlos. Ang pagiging eksakto nito ay kahanga-hanga. Inalala ni Carlos ang gabing iyon, tumatawa sa bahay mula sa mga kwartong hotel, ang boses ni Andrea na palaging tila medyo wala sa sarili. Ako lang at ang bahay, alam mo naman, gusto kong tahimik kapak wala ka. Ibinintang niya ang pagiging malayo nito sa natural na takbo ngang 12 taong pagsasama. Napakadaling palusot ng paliwanag na iyon. Umiwas ang kanyang telepono dahil sa isang text. Lumitaw ang pangalan ni Andre sa screen. Sana masarap ang dinner niyo. Huwag mo na kong hintayin. Tinitigan ni Carlos ang mensahe. Ang kaswal na panlilin lang nito. Ang mamadaling kasinungalingan na binalot sa pekeng paglalambing. Sana ay... Nagalit siya dahil dito. Sa halip,
Nakaramdam siya nga kaibang kalinawan. Next screenshot, siya gumawa ngang bagong sa folder sa direktoryo ni Andrea na pinangalanang Communications at Inisef ito. Nagbatuloy sa tahimik na pag-reepla ang security footage sa kanyang screen. Mayo, Abril, Marso, nanatiling matatag. Ang pattern, 7 buwan ng dokumentadong pagbisita. 7 buwan ng maingat na planadong panilin lang. Pinanot ni Carlos ang lahat ng may, pareho nakahiwalay na focus na ginagamit niya. Kapa sinusuri ang market trends o inaanalisa ang performance metrics ng kanyang fleet. Sa kusina, nagbuhos siya ng isang basong tubig. Iba na ang pakiramdam ng katahimikan ng bahay ngayon. Punong bigat ng lahat ng kakumpirma lamang niya. Ang dating Carlos, ang palaging minamaliit ng lahat, ay maring nagriyak ng may sakit, may pagkompronta. Pero hindi na siya iyon ngayon. Matagal na siyang hindi ganoong tao. Kinuha niya ulit ang kanyang telepono, binuksan ang nga mensahe, at hinanap ang kontak ni Tito Waldo. Ang kanyang tiyuhin ang nagpapatakboeng client relations sa Maharlika Rentals mula pa nung simula. Ang tanging tao na nakakaalam ng buong sakalaw ng itinayo ni Carlos. Kung may sinumang makakakuha ng impormasyong kailangan niya ng mabilis at patago, ito ay si Tito Waldo. Maingat na nakompos ang text si Carlos. Kailangan kong makuha ang buong client file ng isang Brendan Hidalgo bukas na umaga. Lahat-lahat. Naipadala ang mensahe ng may mahinang tunok. Sa labas, humuhuni ang makuliglik sa dilim sa isang bahagi ng siyudad. Ang kanyang asawa ay naghahapunan, kasama ang kanyang boyfriend sa loop ng isang kotseng nirentahan mula sa kanyang kumpanya. Sana ay nakakatawa ang kalokohang ito. Sa halip, pakiramdam niya ito ang unang pirasong isang puzzle na hindi niya alam na binubuo niya pala. Umupo siya sa kitchen counter. Hinahayaang balutin siyang kadiliman. Walang ilaw, walang galaw. Tanging ang tahimik na pagpatak ng orasan sa pader. At ang tuloy-tuloy na ritmo ngang kanyang nga naisip na unti-unting nabubuo. Sinalangang mabintana sa kusina ang liwanangang Biyernes ng umaga habang nakaupo si Carlos sa hapak. Hindi nagagalaw ang kape. Tumunog ang kanyang telepono sa ganap na 7:15 ng umaga. Palaging maagang gumising si Tito Waldo. Magandang umaga, pamangkin. Dale ng pamilyar na boses ni Tito Waldo ang bigat ng isang gabing walang tulo. Nakuha ko na lahat tungkol sa Brendan Hidalgo mo. Ginagawa ko na to simula nung mag-text ka. Huminga ng malalim si Carlos. Anong nahanap mo? Sinend ko na ang buong file, pero ipapaliwanag ko sa'yo. May kumaluskos na papel sa kabilang linya. 4 na rentals lahat, kumalat sa loop ng 14 na buwan. Yung una ay isang Bentley Continental GT, long weekend nung Mayo last year. Ang pangalawang booking ay yung Aston Martin DB Blas noong Setyembre. Tapos yung Ferrari 458 Italia noong Enero. Ang pinakabago ay yung 488 Spider na dala niya ngayon. Binuksan ni Carlos ang kanyang laptop, nakita ang email ni Tito Waldo na naghihintay na. Metikuloso ang spreadsheet. Mga petsa, oras, detalye ngang sasayan, impormasyon sa pagbabayad. Ang atensyon ni Tito Waldo sa detalye ay peliging isa sa pinakamalaking asset ng Maharlika Rentals. Lahat naka-charge sa isang card? Tanong ni Carlos, kahit alam na niya ang sagot. Corporate credit card, Hidalgo Premier Properties. May kumaluskos, ulit na mga papel. Mahilig magpasikat ang lalaking ito. Palaging kinukuha ang pinakamahal nating opsyon. Dinadagdag lahat ng premium package na pwede. Ang kabuang gastos sa lahat ng rental ay umabot sa halos 1.1 milyong piso.
Binuksan ni Carlos ang kanyang personal na kalendaryo sa kabilang window, yung nakta-track ng kanyang business travel. Nasimula siyang ito umaangapit sa isang pamilyar na kahungkagan ng namo sa kanyang dibdib habang lumilitaw ang pattern. Long weekend ng Mayo, nasa Cebu siya nakikipag-meeting sa mga car suppliers, booking nung Setyembre, investor conference sa Davao, rental nung Enero, usapang pagpapalawak sa Iloilo. Lahat ng insurance forms nakapangalan sa kanya bilang sole driver, patuloy ni Tito Waldo. Kahit medyo nakakapagtaka, palagi siyang kumukuha ng sasakyan lakpas sa oras ng trabaho. Yung huli ay 7 p.m. kagabi. Karamihan sa mga kliyenteng gumagawa ng corporate rentals ay kumukuha tuwing umaga o hapon. Naisip ni Carlos ang kumpiyansang paglalakat ni Brendan patungo sa kanyang pinto kagabi. Kung gaano iyon kapraktisado, ilang beses na kayang narhers ang paglalakat na iyon sa iba't ibang hiniram na kotse habang si Carlos ay inaakalang ligtas na nasa malayong lugar. May mga naging problema basam nga sasakyan, pinanatsili ni Carlos na neutral ang kanyang boss. Perpektong record. Binabalik niya ng malinis. On time. Full tank. Modlong kliyente sa papel. Tumigil si Tito Waldo. Carlos, bakit natin to pinapaimbestigahan? May problema ba sa latest booking niya? Due diligence. Para sa isang repeat client. Naging maayos ang paglabas ang kasinungalingan. Kinakailangan. Kinoconsider ko siya para sa ating premium membership program. May bigat ang katahimikan ni Tito Waldo. Ang kanyang tiyuhin ay palaging nakakabasa sa pagitan ng salita ni Carlos. Pero alam din nito kung kailan hindi dapat magpumilit. Sige, may kailangan ka pa bang ipakuha? Wala na, kumpleto na to. Pinaaralan ni Carlos ang mapirma sa rental agreement sa kanyang screen. Ang kumpiyansang pirma ni Brendan na nagigiit ng layuning pang negosyo ng kumpanya sa bawat isa. Salamat Tito. Matapos ibaba ang tawak, nanatiling walang galaw si Carlos ng ilang minuto, hinahayaang maging malinaw ang buong larawan. Gumastos si Brendan Hidalgo ng halos 1 milyong piso na pera ng kanyang kumpanya para umarkila ng luxury cars mula sa negosyo ni Carlos. Hindi para sa mga kliyente, hindi para sa mga deal, kundi para pahangain ang asawa ni Carlos. Ang kinakalkulang kayabangan nito ay halos may tuturing na signing. Binuksan niya ang Andrea folder, gumagawa ng bagong seksyon para sa mga record ng kumpanya. Bawat rental agreement ay nakwekwento na ngayon. Manggapit sa na pinili partikular para sa paalis ni Carlos. Manggasasakyan na pinili para sa pinakamalakas na epekto. Kahit ang oras ng pick up ay nakpapakita ng pagpaplano. Isinaayos kapag minimal lang ang aktibidad sa subdivision. Kinuha ulit ni Carlos ang kanyang telepono, next-scroll patungo sa isa pang pamilyar na numero. 2 ring lang ito. Carlos, ang boses ni ati, pa di matsulangan ay malinaw, profesional. Ang aga mo namang tumawak, kailangan ko ang tulong mo sa isang bagay. Humarap siya sa bintana, pinakmamasdan ang traffic sa umaga. Gusto ko ang kumpletong marital asset review. Bawat account, bawat transaksyon, pabaling 3 taon. Sandali ang katahimikan sa linya ni Pat, ngunit mabigat. Bilang abogado at kaibigan niya, naiintindihan nito na ang hiling na ito ay nangangahulugan ng isang linyang tinatawid. Ganong kalalim na detalye, lahat, joint accounts, individual accounts, credit cards, investments, anumang galaw lagpas, 5,000 piso, komprehensibo yan, nanatiling neutral ang kanyang tono. Timeline, preliminary, hanggang Lunes kung pwede. Ika-cancel ko ang malakat ko ngayong weekend. May kumaluskos na nga papel.
Nagsusulat na si Pat ng manotas. Carlos, gusto mo bang sabihin sa akin kung anong nag-trigger nito? Hindi mo na ngayon. Pinakmasdan niya ang isang pulang kotsena dumaan sa harap ng bahay nila. Hindi ang Ferrari, isang ordinaryong sedan lang. Kailangan ko lang malaman kung saan nakatayo ang lahat. Sige, sisimulan ko na ngayon. Izang Paginto. Tumawa ka kung may kailangan ka pa bago Lunes. Ibinaba ni Carlos ang tawag at humarap pabalik sa kanyang laptop. Gumawa siya ng isa pang subfolder sa Andrea directory. Pinangalanan itong financial at nagsimulang mag-upload ng mga rental records. Bawat dokumento ay kumakatawan sa isang desisyong ginawa ni Brendan, isang kalkuladong panganib na kinuha gamit ang pondo ng kumpanya. Bawat petsa ay nakmamarka ng oras na pinili ni Andrea ang panlilin lang kaysa katotohanan. Ang kapesa, tabi niya, ay lumamig na, hindi nagalaw. Ang araw ng Lunes nang umaga ay pumasok sa malalaking bintana ng opisina ni Pat sa BGC. Nakaupo si Carlos sa tapat niya sa makinis na conference table. Pinakmamasdan habang metikulosong inaayos nito ang mga tambak ng dokumento. Ang mga galaw niya ay tiyak, halos parang siruhano, habang gumagawa siya ng mayos na timeline ng mga financial records. Kinansela ko ang buong weekend ko para dito, sabi ni Pat. Ang boses niya ay dala ang bigat na mga nadiskubreng katotohanan. Inislide niya ang unang set ng mga papel papunta kay Carlos. Dito tayo magsisimula sa joint account analysis. Ito ang nagkukwento ng pinakamalinaw na istorya. Umabante si Carlos, pinag-aralan ng mga naka-highlight na transaction. Bawat pahina ay nakapakita nga regular na withdrawal. Kymmenen nolla dito, 15 nolla doon. Minsan umabot ni 25 nolla pero hindi nalalagpas doon. Sapat na liit para magmukhang routine. Sapat na dalas para maipon. Naging maingat siya, patuloy ni Pat. Tinatapi ang kanyang manicured na kuko sa isang partikular na siksi na kumpol ng mga transaksyon. Hindi siya kailanman kumuhang sobra ng isahan para mag-trigger ng fraud alerts o makuha ang atensyon mo. Pero sa loop ng 2 taon. Kumuha siya ng summary sheet. Ang kabuwang nakuha niya ay umabot sa kaksipil ko kusi milyong piso. Nanatiling neutral ang ekspresyon ni Carlos, pero bahagyang humikpit ang mga daliri niya sa gilid ng papel. Saan napunta? Kumuhang isa pang dokumento si Pat mula sa kanyang tambak. Karamihan dito ay nakatrase sa savings account na ito sa BPI. Inislide niya ang account summary. Binuksan 26 na buwan na ang nakakalipas. Sole owner, Andrea Rivera. Current balance ay nasa lagpas, 2.1 milyon. At yung natitirang kalahating milyon, diyan na magiging interesante. Tumaas ang tono ni Pat. Yung iba napunta sa cash withdrawals na hindi natin matrack. Pero may humigit kumulang na 250,000 na galing sa isang unauthorized na source. Naglabas siya ng isa pang dokumento. Ang transfer na ito ay galing sa operating account ng inyong holding company, ang LLC ng mga rental properties mo. Isang account na walang legal authorization. Si Andrea para ay access. Pinaaralan ni Carlos ang transfer record. Pamilya ang petsa, sakto noong panahong nagsisimulo ng masalita si Andrea tungkol sa paglulunsa ng kanyang lifestyle brand. Ibig sabihin, lagpas na ito sa usaping hiwalayan lang. Tama, nanlit ang mga mata ni Pat. Ang unauthorized access sa isang business account ay isang civil liability issue sa pinakamababa. Depende kung paano niya nakuha ang excess. Pwedeng may iba pang implikasyon. Tumayo siya. Naglakat sa side table para magsalin ng tubig para sa kanilang dalawa. Pero may iba pa. Ang kitchen renovation ninyo last spring ay nagtaas ng ilang red flags.
Tinanggap ni Carlos ang baso ng tubig pero hindi uminom. Yung pedwa-2 milyong pisong remodel na pinilit niyang siya ang mag-manage, pareho rin. Bumalik sipat na may bit-bit na isa pang folder. Kinontak ko direkta ang kontraktor. Ang final scope of work ay binawasan ng malaki kumpara sa original na kwat. Mas konting custom cabinets, standard na lang imbes na premium fixtures, walang island extension. Inilatak niya ang revised work order. Ang totong gastos ay umabot lang sa 1 milyon, pero binayaran mo siya para sa buong 2 milyon mula sa inyong joint account. 1 milyong piso. Tahimik lang ang boses ni Carlos. Ibinulsa niya ang sukli. Akalang ang kontraktor ay alam mo ang pagbabago. Ipinakilala niya ang sarili bilang manager ng proyekto para sa iyo. Humipit ang ekspresyon ni Pat. May pattern dito, Carlos. Sistematikong panlilin lang sa pinansyal sa mahabang panahon. Maliliit na pakuha na naging mas malalaki. Unauthorized access sa business accounts, fraudulent reimbursement schemes. Naktatayo siyang exit fund. Naghahanda na iwan ka sa mga kondisyong gusto niya gamit ang perang ninakaw niya mula sayo. Tumadyo si Carlos. Naglakad papunta sa bintana. Dumadaloy ang trapik sa BGC sa ibaba. Mataong gumagalaw sa kanilang mga luns na routine. Walang alam sa mga pribadong pagkawasak na nangyayari sa mga glass towers sa itaas nila. Idokumento mo ang lahat. Sabi niya sa wakas. Pero huwag ka munang mag-file ngang kahit ano. Gusto mong maghintay? Ang tono ni Pat ay neutral. Pero nagtatanong, kailangan ko ang buong larawan bago tayo gumalaw. Humarap siya pabalik dito. Gaano katagal natin pwedeng upuan to? Base sa Statute of Limitations sa mga financial issues, may oras tayo. Nagsimulang tipunin ni Pat ang mga dokumento sa isang bagong folder. Pero Carlos, ang ganitong klaseng pag-ugali ay madalang bumuti. Kung tutusin, nagpapakita ngang paglala ang pattern. Naintindihan ko, tinanggap niya ang folder mula dito. Mabigat dahil sa mga ebidensya. I send mo sa akin ang buong report mo bago matapos ang araw. Sasabihan kita kapag handa na akong magpatuloy. Pagbalik sa kanyang kotse, ang second hand na Altis na nadyang sarili na yung uri ng camouflage. Maingat na inilagay ni Carlos ang folder ni Pat sa kanyang briefcase. Lumalaki na ang Andrea file. Bawat bagong dagdag ay nagbubunyak ng mas malalalim na patong ang planadong panlilin lang. Tiningnan niya ang kanyang relo. May oras pa para dumaan sa grocery. Panatilihin ang routine na inaasahan ni Andrea. Habang nagmamaneho pauwi, inisa-isa niya sa isip ang hapunang plano niyang lutuin. Isang bagay na simple pero matagal lutuin. Isang bagay na magpapaliwanag sa pagkawala niya buong umaga. Isang bagay na magpapahintulot sa kanya na tumayo sa counter at magiwa ng manggagulay ng may matatak na manggakamay habang pinuproseso ng kanyang isipan ang mga numero pedwa pay na milyon pesa 2 milyon. 2 taon nang maliliit na withdrawal na nawi sa isang napakalaking pagtataksil. Magluluto siya ng hapunan. Kakain sila. Magtatanong ito tungkol sa umaga niya. At babanggitin niya na nakasikaso lang siya ng mabayarin. Magpapatuloy ang pagganap ngang buhay habang sa ilalim ngang ibabaw. Naipon ang nga ebidensya sa mga maingat na nilelabel na folders. Ang kusina nung Lunes ng gabi ay may dalang mainit na amoy ng rosemary roast chicken at bawang. Kumilos si Carlos nang may praktisadong husay habang nag-ayos ng pagkain sa plato. Habang si Andrea ay nakasandal sa counter, may hawak na basong ngang wine. Ang ngiti nito ay may
Dalang relax na kumpiyansa ng isang taong naniniwalang hawak niya ang lahat ng baraha. Mukhang napakasarap niyan, sabi nito, sabay po sa kanyang paboritong silya. Pakiramdam ko ang tagal na nating hindi nakaroon ng mayos na dinner ng makasama. Maingat na inilapa ni Carlos ang plato nito. Pareho lang tayong naging busy sa trabaho. Umupo na rin siya. Napapansin kung paano nito inilagay ang kanyang telepono na nakataop pero madaling maabot. Isang gawin na sinimulan niyang i-trek 3 araw na ang nakakalipas. Speaking of work, nirelievo ni Andrea ang pasta sa tinidor niya. Inisip kong gumawang niya mga pagbabago. Professional changes. O, pinanatili ni Carlos na interesado ang kanyang tono pero neutral. Dahil develop ko ang concept na ito para sa isang lifestyle brand. Curated home goods, entertaining tips, baka pati fashion elements. Nagliwanag ang mamata nito dahil sa totong excitement. Maganda ang market para diyan ngayon, lalo na sa daming ang social media following ko. Tumango si Carlos. Inaalala ang 250,000 na tinransfer nito mula sa kanyang LLC account. Mukhang interesante. Kwentuhan mo pa ako. Well, kailangan nito ng startup capital. Maingat itong nanut sa kanya. Pero tingin ko talaga makakagawa ko ng isang bagay na espesyal. Susuportahan mo ba ako kung ituloy ko ito? Siyempre. Sinalubong ni Carlos ang tingin nito ng matatak. Palagi kitang susuportahan sa pag-abot ng mabagay na mahalaga sa iyo. Lumapat ang ngiti nito, hindi na malayan ang eksaktong ibig sabihin ng kanyang masalita. Sa mga sumunod na araw, napanatili ni Carlos ang perpektong pagganap ng isang normal na asawa. Pinuri niya ang in-order nitong take-out noong Martes. Nagtanong siya tungkol sa lunch meeting nito noong Miyerkules. Pagsapit ng Huwebes ng gabi, nasasala sila habang nanonood ng isang reality show. Pinili nito. Napansin niya kung gaano kadalas makbuzz ang telepono nito, kung paano nito itinatagilit ang screen papalayo habang nagtatype ng ma-reply. Sa pagitan ng sandaling ito ng nakakoreograpong pagsasama inilagay ni Carlos ang mapiyesa sa pwesto. Martes na umaga, tinawagan niya si Tito Waldo. Kailangan kong i-flag mo para sa personal na review ko lahat ng future bookings mula sa Hidalgo Premier Properties. Sabi niya, idaan mo sa secondary approval bago I confirm. May partikular bang dahilan? Ang tono ni Tito Waldo ay nagpapahiwatig na mayroon na itong mga teorya. Binabantayan ko lang ang ating mga high-value clients. Pagsapit ng Miyerkules, nakipag-launch siya kay Tristan Shy sa Mamusa, BGC. Maingat na pinili ni Carlos ang restaurant. Sapat ang pag-upscale para mapahiwati ng seryosong negosyo. Sapat ang pagiging pribado para sa tapat na usapan. Dumating si Tristan na mukhang pagod. Ang bahagyang gulungang isang taong nadadala ng napakaraming alalahanin. Salamat at naglaan kang ang oras, sabi ni Carlos habang umupo sila sa isang corner booth. Alam kong busy ka sa bagong development project. Wala gaanong halong saya ang tawon ni Tristan. Masyadong mahinang salita ang busy. Speaking of which, itong fleet partnership na nabanggit mo, anong eksakto ang naisip mo? Gumugol si Carlos ng 20 minuto sa pagbabalangkas ng isang hypothetical na kasunduan sa pagitan ng Maharlika Rentals at Hidalgo Premier Properties. Corporate rates, priority booking. Ang uri ng deal na magiging sapat na dahilan para sa launch na ito. Lahat habang pinapanut ang reaksyon ni Tristan sa mga partikular na detalye. Siyempre, transparent ang expenditure tracking, casual na banggit ni Carlos. Naka-itemize lahat ng rentals para sa accounting department ninyo. Humigpit ang ekspresyon ni Tristan, nakaka-refresh ang maging transparent. Pinaglaruan niya ang kanyang salat. Sa atin lang
may mga internal keming diskusyon tungkol sa expense documentation. May mga charges na hindi na itemisin ng mayos. Nakaka-frustrate siguro. Yun. Lalo na kung patuloy na lumilitaw ang mga charges ng walang paliwanag. Tumunok ang tinidor ni Tristan sa plato at ang partner ko ay lalong nagiging defensive pag hinihinggan ng detalye. Nakikinig si Carlos, naktanong ng maingat at itinabi sa utak ang bawat salita. Pagsapit ng dessert, nakumpirma niya kung ano ang ipinapahiwatik niyang rental record. Lumalaking tensyon sa pagitan ng partner, kung saan ang isa ay gumagamit ng pondo ng kumpanya para sa personal na layunin habang ang isa ay naipunan ng sa mga loop. Pauwi niya nga pong iyon. Nakita ni Carlos ang isang mula kay Andrea sa counter. May inasikaso lang. Uwi before dinner. XO. Sa kanyang home office, in-update niya ang lumalaking folder ng mga notes mula sa naging lunch. Pagkatapos, ay binuksan niya ang kanyang kalendaryo at nagsimulang gumawang isang business trip pabaguyo. Mga detalye, hotel confirmation, maingat na pack-schedule para sa Biyernes hanggang Linggo. Sa hapunan ng gabing iyon, naghintay siya hanggang sa kumuha ito ng tinapay. Muntik ko nang makalimutan, kailangan kong umakyat ng Baguio ngayong weekend. Last minute client meeting, pinanatili niya ang kaswal na tono, medyo humihinging ang paumanhin. Elisa ko na puyones na umake. Balik ako ng Linggo ng gabi. Oh. Bahagyang tumigil ang kamay ni Andrea bago kumuha ng tinapay. Masyado namang biglaan. Ganyan talaga ang negosyo minsan. Inalo niya ang bata dito. Okay ka lang ba dito, Maisa? Siyempre. Ngumiti ito, nakpapahit ng butter gamit ang matata ng mga kamay. Alam mo naman ako, gusto ko na tahimik kapak wala ka. Tumango si Carlos, pinakmamasdan ang maingat nitong pinapanatiling ekspresyon. Alam ko, dumating ang Biyernes ng umaga na may manipis at malamig na hangin. Hinila ni Carlos ang kanyang bagahe papunta sa Altis habang nakatayo si Andrea sa may pinto, balot sa kanyang silk na robe. Tahimik ang subdivision Malibon. Sa malalayong tunog na nagwawalis na maganalagas na daong sa kalsada. Ay text mo ako pagdating mo, sabi nito, inayos ang kwelyo niya. 1 kilos na dati pakiramdam niya ay intimat. Siyempre. Hinalikan niya ito sa pisngi. Napapansin ang mahinang amoy ng hindi pamilyar na pabango. Huwag masyadong magpakapagot sa pagpaplano ng Bren habang wala ako. Ang tawa nito ay may totoong tuwa. Kailangang may isang taong may ambisyon sa kasal na ito. Ngumiti si Carlos. Hinayaan ang patama na tumama ng walang reaksyon. Umatras siya mula sa driveway. Pinapanot sa kanyang rearview mirror habang pumapasok ito sa loop nang hindi man lang hinihintay na lumiko siya sa kanto. Sa halip na dumiretso sa Baguio, tinaha ni Carlos ang NLEX patungong Pampanga. Pagdating sa club bandang 11:00, nag-check-in siya sa isang mid-range na hotel at nag-order. Binuksan niya ang kanyang laptop. Nagre-review ng ma-work emails habang naghihintay. Pagdating ng pagkain, kalahati lang ang nakain niya. Habang nagiging gabi ang hapon, tinipon ni Carlos ang kailangan niya. Isang maliit na kamera, ang kanyang telepono, at isang power bank. Sumakay siya ng taxi papunta sa isang lokal na car rental agency sa labas ng Clark, reservation for Charles Richards. Sabi niya, gamit ang isa sa mga business aliases ng kumpanya. Iniabot sa kanya ng ahente ang masusinong isang charcoal gray na Toyota Hilux, sapat na ordinaryo para hindi mapansin sa kahit anong kalsada. Ang biyahe pabalik sa Metro Manila ay inabot ng halos 2 oras. Kakaunti na ang traffic habang lumalalim ang gabi. Ang ilaw ng dashboard ay nakbibigay ng berdeng liwanag sa matatak na makamay ni Carlos sa manibela. Maingat niyang pinili ang ruta niya. Iniwasan ang pangunahing toll gates kung saan maaaring ma-record ng kamera ang pagbabalik niya.
Pagsapit ng 9:47 p.m., ipinarado ni Carlos ang pickup truck sa kabilang kalye, 2 kanto mula sa kanyang bahay. Madilim at tahimik ang residential block. Karamihan sa mga bintana ay patay na ang ilaw. Mayroon siyang malinaw na linyang paningin sa kanyang driveway sa pagitan ng 2 bahay. Isang itim na BMW M5 ang nakaparada sa garahe niya. Ang personal na kotse ni Brendan hindi mula sa Maharlika Rentals. Pamilyar ito kay Carlos mula sa manakaraang surveillance photos. Inactivate niya ang night mode ng camera at dinukumento ang eksena. Timestamp plaka, position sa driveway, bukas ang nga ilaw sa kwarto nila sa itaas, lumipas ang nga oras ng napakabagal. Nakasilent ang telepono ni Carlos. Tinatrek ang galaw sa lupong bahay sa pamamagitan ng pakbukas at paksara ng nga ilaw. Sa ganap na 11:20, namatay ang ilaw sa kwarto. Nang 1:15, sandaling umilaw sa kusina. Nang 3:40, sa master bathroom, pumasok ang madaling araw na may kasamang hamok na sadyang pamilyar sa mass subdivision sa Quezon City. Ginagawang parang hindi totoo ang mabahay. Sa ganap na, 07 AM. Kinuha na ni Carlos ng litrato ang kotse ni Brendan na nakaparada pa rin sa mismong pwesto nito. Ebidensya ng buong gabing ginugol sa bahay ni Carlos, sa kama ni Carlos. Nakbuzz ang kanyang telepono. Isang email mula kay Tito Waldo, naka-fleck ng urgent. Bagong reservation request mula sa Hidalgo Premium Properties Lamborghini Urus Black Mga Petsa. Next weekend. Fry Sunday. Notes. Anniversary trip. Kailangan ng owner approval per protocol. Binuksan ni Carlos ang booking system ng Maharlika sa kanyang telepono. Gamit ang tiyak na pagpindot, in-approve niya ang reservation, nagdagdag ng libreng upgrade sa premium Urus package nila, at isinama ang champagne na service na karaniwang nireserba para sa mga celebrity clients. Sa booking notes field, nagtype siya. Mula sa buong team ng Maharlika Premium Rentals, inaalagaan namin ang aming pinapahalagahang kliyente. Lumutang ang kanyang daliri sa signature line. Pagkatapos, tiny pa niya ang simpleng GR. Nasisimula nang gumaan ang hamok ng paandari ni Carlos ang pickup truck. Mayroon pa siyang biyaheng kailangang tapusin pabalik sa clock, isang pagganap na kailangang panatilihin. Pakiramdam niya mas mabilis ang biyahe pabalik na norte. Ang isip niya ay umaabante na sa susunod na yugto ng mga bagay na sinimulan niya. Pagsapit ng inaasahang oras ng kanyang pauwi nung linggo nga bimula Baguio, ang BMW ni Brendan ay matagal nang wala sa driveway. Napalitan na ni Andrea ang mga bedsheet, napahanginan na ang bahay, at nabura na ang nakikitang ebidensya. Pero nakasabi na ang mga litrato, confirmed na ang reservation, at naipadala na ang pirma. Umakyat si Carlos sa highway papuntang Clark. Iniiwan ang kanyang bahay at ang mga nakatira dito sa kulay abong liwanag ng umaga. Mayroon pa siyang kunwaring seminar na kailangang dalawan sa norte. Sakto sa oras. Dumating ang Lunes ng umaga na may kulay aserong maulap at amoy ng parating na ulan. Naglakad si Carlos papasok sa opisina ni Pat na may dalang itim na leather na briefcase na naglalaman ng kumpeltong Andrea folder. Ngayon ay halos 2 pulgada na ang kapal. May mga colored tapes na nakmamarka sa mga importanteng seksyon. Nararamdaman niya ang bigat nito sa kanyang kamay. Ang opisina ni Patay. Nasa isang corner suite sa isang gusali sa BGC. Ang kanyang desk, tulad ng inasahan, ay perpektong nakayos. Nakalinya ang files. Naka-arrange ang mga ballpen, nasa tamaang lahat ng bagay. Itinuro niya ang conference table kung saan nila inilatak
Ang naunang financial records, 1 linggo na ang nakakalipas. Ipakita mo sa akin kung ano pa ang nakuha mo, sabi niya. Inaayos ang kanyang reading glasses. Binuksan ni Carlos ang briefcase at kinuha ang folder. Inilapa niya ito sa makinis na kahoy, na lamesa, ng may maingat na papapasya na parang naglalapa ng isang bagay na sasabo. Ang tab ay gumawang parang bahagari sa gilid. Pula para sa financial record, asul para sa surveillance, dilo para sa rental documentation, Berde para sa renovation fro, nandito na ang lahat, sabi niya, bawat transaction, bawat rental, bawat unauthorized access, ang buong istorya. Binuksan ni Pat ang folder at nagsimulang metikulosong reviewin ang bawat section. Nanatiling neutro ang ekspresyon niya. Pero bahagyang tumaas ang kanyang kilay sa ilang dokumento, lalo na sa mga litrato, mula sa Sabado ng umaga, na nagpapakita sa kotse ni Brandon. Sa driveway ni Carlos ng 6-7 a.m., napakalinaw ng financial picture. Sabi niya pagkatapos ng 20 minutong pagsusuri. Ang sistematikong pag-withdraw ng Andrea ng pondo sa loob ng 2 taon ay nagpapakita ng intent. Ang unauthorized transfer mula sa LLC account mo ay tumawid sa isang seryosong legal na linya. Ang renovation fraud ay nagbibigay ng karagdagang ebidensya ng planadong panlilinlang tumingala siya. Sa aspeto ng divorce at annulment proceedings dito sa Pilipinas, napakalakas ng posisyon mo, tumango si Carlos. At yung rental records, pinapatibay nito ang malinaw na timeline ng relasyon at dinodokumento ang maling paggamit ni Brandon ng resources ng kumpanya niya. Higit sa lahat, pinapakita nito ang premeditation. Sadyang nakasyadula ang mga rentals na ito tuwing may business travel ka. Sinarado ni Pat ang folder. Pwede ko na i-file ang lahat bukas kung gusto mo. Huwak muna, sabi ni Carlos. Hawakan mo muna ang dokumento, pero ihanda muna. Kailangan ko munang gumawa ng isa pang tawag. Kinuha niya ang kanyang telepono at dinyal ang direct line ni Tristan Sai. Sumagot si Tristan sa pangalawang ring. Carlos! Good morning! Kumusta ka? Mabuti naman ako, Tristan. May oras ka ba? May kailangan lang akong ipaalam sa iyo bilang professional courtesy. May sandaling katahimikan. Siyempre, tungkol saan to, pinanatili ni Carlos ang boses niyang kalmado, factual. Nung i-review ko ang rental records ng Maharlika Premium Rentals, napansin ko na ang company, credit card ni Brandon, ay ginagamit para i-expense ang personal luxury vehicle rentals ng tuloy-tuloy sa nakalipas na 14 na buwan. Ang kabuwang charges ay lumalagpas ng 1.1 milyong piso. At mukhang wala sa mga ito ang may tuturing na lehitimong business expenses. Humaba ang katahimikan sa kabilang linya. Nang muling magsalita si Tristan, halatang lumamig ang boses niya. I see. At kaya mo bang idokumento ang pattern na ito? Bawat rental, bawat petsa, bawat charge. Salamat at ipinaalam mo ito sa akin, sabi ni Tristan. Ipinapahiwati ang kanyang tono na naisip na siyang ilang hakbang pasulong. Makakatulong ng malaki ang impormasyong ito sa mga internal discussions na kailangan kong gawin. Inisip ko nga na ganun, simpleng sagot ni Carlos. Pakatapos ibaba ang tawak, tumingin siya kay Pat. Mabilis na kikilos si Tristan ngayon. Matagal na siyang naghahanap ng alas sa away nila nga partner niya. Ibinigay ko na sa kanya ang kailangan niya. Tumango si Pat, naiintindihan ang sitwasyon. At ang susunod na habang, kinuha ulit ni Carlos ang telepono at hinanap ang numero ni Doña Gloria Valderrama. 2 beses pa lamang niyang tinawagan ang nanay ni Andrea.
sa loop ng 12 taon nilang kasal. Ito na ang pangatlo. 3 beses na kring bago sumagot si Gloria. Ang boses niya ay may dalang nakasanayang tonong ng bahagyang pakmamaliit. Carlos? Nakakagulat naman ito. Hello, Mommy Gloria. Gusto ko sanang humingi ng pabor. Pinanatili niya ang kanyang tono na mainit, maaliwalas. Pwede ba kaming sumalo ni Andrea sa inyo sa hapunan ngayong linggo? Pamilya lang. May importanteng bagay lang sana akong ibabahagi. Well, naririnig niya nga pakalkula sa utak nito. Tingin ko ayos lang naman nga alas 6. Alas 6 ay perpekto. Salamat po, Mommy Gloria. Matapos si babang telepono, umupo si Carlos ng tahimik. Ang Andrea, folder, ay nakasara sa lamesa sa pagitan nila ni Pat. Ilang buwan ng ebidensya, ilang taon ng panlilinlang, lahat ng ito ay dokumentado at nakaayos at handa na. Kinuha niya ito at maingat na binalik sa kanyang briefcase. 4 na araw pa bago malinggo, sabi ni Pat, isinarado ni Carlos ang alok ng briefcase na may 2 mahinang click. Oh, sabi niya, 4 na araw pa. Kumapal ang makulay, asirong ulap sa labas. Nagbabad ang umulan. Nakikita ni Carlos ang kanyang refleksyon sa bintana ni opisina ni Pat kalmado, kontrolado, isang lalaking naghintay ng sapat na panahon. Ang bahay ni Doña Gloria Valderrama ay nakatayo sa isang kanto sa isang old money subdivision sa New Manila, Quezon City. Ang brick facade nito at mga alagang halaman ay nagpapakita mismo ng imahe na ilang dekada niyang pinanatili. Pinarada ni Carlos ang kanyang altis sa gilid ng kalsada pagsapit ng 5:57 p.m. Ang Andrea folder ay nakapatong sa kanyang briefcase sa passenger seat. Mula sa bintana ng dining room, nakikita niya si Andrea na nakaupo, nasa mesa, tinatawanan ang isang bagay na sinabi ni Gloria. May dalang bahagyang lamig ang hangin ng gabi habang naglalakad si Carlos sa brick path papunta sa front door. Inayos niya ang kanyang navy blue na sport coat, yung palaging sinasabi ni Andrea na nagmumukha siyang presentable at pinindot ang doorbell. Binuksan ni Gloria ang pinto, suot ang isang apron sa ibabaw ng kanyang designer dress. Ang perpektong imahe ng isang sopistikadang donya ng tahanan. Carlos, pillaging on time. Ang ngiti niya ay may dalang pamilyar na pang-uri. Pasok ka. Malapit nang maluto ang hapunan. Amoy, lechon manok at fresh bread ang bahay. Ang standard Sunday menu ni Gloria. Tumayo si Andrea para batiin siyang mabilis na halik sa pisngi. Ang pabango niya ay pamilyar, ngunit biglang naging banyaga. Maaga akong pumunta para tulungan si Mommy sa mga side dish, sabi nito. Tumango si Carlos, napansin kung gaano ito karelax, kung gaano kasigurado sa kanyang kinatatayuan. May tutulong ba ako sa pagdadala ng pagkain sa mesa? Tanong niya kay Gloria. Hindi na kailangan. Handa na ang lahat? Mopo ka na? Dinala ni Gloria ang isang bandehado ng perpektong paggalutong manok. Ginawakwang paborito mong rosemary potatoes. Carlos, umupo sila sa mga nakasanayan nilang pwesto si Gloria sa kabisera ng mesa, habang sina Andrea at Carlos ay makatapat sa makabilang gilid ng makinis na mahogani. Nakasandal ang briefcase sa paa ng upuan ni Carlos. Nagdasal si Gloria ang kanyang nakasanayang maikling basbas, habang nakayuko naman ng maamo si Andrea. Ang unang ilang minuto ay lumipas sa ordinaryong usapan sa hapag. Pinausap pa ni Gloria ang parating na competition ng kanyang garden club. Nabanggit naman ni Andrea ang isang charity event sa Makati
na tinutulungan niyang i-organize. Nakikinig si Carlos. Sumasagot ng naayon at naghintay hanggang sa may tatak ang initial na ritmo ng pagkain. Nang huminto si Gloria para lagyan muling ng tubig ang kanyang baso, yumuko si Carlos at inangat ang kanyang briefcase papunta sa kanyang hita. Ang maliit na galaw na iyon ay kumuha sa atensyon ng dalawang babae. Madalang siyang magdala ng magamit sa trabaho tuwing hapunan. Bago tayo magpatuloy, tahimik niyang sabi, mayroon akong kailangang ibahagi sa inyong dalawa. Kinuha niya ang Andrea folder at eksaktong inilapak ito sa gitna ang mesa sa pagitan ng bandahado ng manok at mangkok ng patatas. Tumigil ang tinidor ni Andrea sa kalagitnaan ng paakyat nito sa kanyang bibig. Ano yan? Binuksan ni Carlos ang folder ng may maingat na deliberasyon. Mommy Gloria, sabi niya, direktang nakatingin sa kanyang biyenan. Gusto kong ipakita sa inyo ang ilang impormasyon na nadiskubre ko nitong mga nakaraang linggo. Naniniwala akong karapat-dapat ninyo itong marinig mismo sa akin. Nagsimula siya sa mga doorbell camera, footage timestamps, inilatag ang mga printed screenshots na nagpapakita sa Ferrari ni Brandon at kalaunan ang personal nitong kotse na lumilitaw sa bahay. Nila tuwing out of town business trips ni Carlos. Ang bawat imahe ay may labelng petsa at oras. Carlos, hindi ito simula ni Andrea. Nagpatuloy siyang magsalita kay Gloria sa parehong kalmadong tono. Kinikilala ang pag-interrupt ni Andrea sa pamamagitan lamang ng bahagyang paglakas ng kanyang boses. Ang mapagbisitang ito ay eksaktong tumutugma sa travel schedule ko para sa Maharlika Premium Rentals. Ang kumpanya ko na nagpaparenta ng mga luxury vehicles. Si Mr. Hidalgo ay mismong umupa nga kotse mula sa fleet ko para mapadali ang pagbisitang ito. Neck freeze ang expression ni Gloria. Ang kanyang baso ng tubig ay nakabitin sa kalagitnaan patungo sa kanyang malabi. Metikulosong lumipat si Carlos sa mga financial records, mga bank statements na nag-highlight ng pattern ng malilit na withdrawals, mga spreadsheet na nagpapakita sa kabuang P2, 6 million na sistematikong ninakaw ni Andrea sa loob ng 2 taon. Hindi ito nararapat na usapan sa hapagkainan. Muling subok ni Andrea, bakas ang tensyon sa boses. Lumipat si Carlos sa renovation documentation. Ang kitchen remodel natin last spring ay na-quote sa 2 million. Na-negotiate ito ni Andrea pababasa sa 2 million pero isinumait niya ang orihinal na quota sa akin para bayaran ko. Ang diferensya ay napunta sa pribadong account niya. Inislid niya ang pirmadong statement ng kontraktor sa ibabaw ng mesa. Hindi gumalaw si Gloria. Ang baso niya ng tubig ay nakalapag na ngayon sa mesa, hindi nagalaw. Ang unauthorized LLC transfer documentation ang nahuli. Ipindesenta ito ni Carlos na may parehong profesional na kalinawan na gagamitin niya sa isang business meeting. Nang matapos siya, isinara niya ang folder at tumingin kay Gloria. Gusto kong marinig niyo ito mula sa akin muna. Tahimik na sabi niya, dahil sigurado akong makakarinig kayo ng ibang bersyon nito mula sa kanya. At gusto kong hawak ninyo ang katotohanan. Tumayo siya. Isinusuksok ang folder pabalik sa kanyang briefcase. Kokontakin ka ni ate. Pa di matsulangan bukas ng umaga, sabi niya kay Andrea, na nawala ng kulay ang mukha. Nang walang isa pang salita, naglakat siya palabas ng dining room at dumaan sa front door. Hindi na sumunod si Gloria para ihatid siya palabas. Pagdating ni Carlos sa kanyang kotse, wala siyang narinig na boses mula
Sa bahay sa likuran niya, tanging katahimikan. Inilagay niya ang briefcase sa passenger seat at pinaandar ang makina. Ang biyahe patungo sa opisina ni Brendan Hidalgo sa BGC ay abutin ng eksaktong 17 minuto. Kumikinang ang labi ng Hidalgo Premier Properties. Dahil sa artipisyal na init ng Sunday evening, security lighting. Isang cleaning crew ang nagtatapos na. Ang kanilang nga vacuum ay umugong sa malalayong koridor. Walang tao sa front desk maliban sa isang batang security guard na nag-scroll sa kanyang phone, halos hindi napansin ang pagdaan ni Carlos. Tahimik ang biyahe sa elevator papuntang 14 floor maliban sa mahinang tunok sa paglakpas sa bawat palapak. Maingat na pinili ni Carlos ang sandaling ito. Ang linggong gabi ay nangangahulugang minimal ang staff. Walang executive assistants, walang humaharang sa pagitan niya at ni Brendan Hidalgo. Ang deal na nabanggit ni Tristan Say, isang mixed-use development sa Ortigas, ay mag-close sa Martes. Ibig sabihin, naroon si Brendan, tulat ng palagi nitong ginagawa bago ang malalaking closing, nagayos ng mga numero at nagre-review ng mga kontrata. Karamihan sa 14th floor ay madilim, maliban sa ilaw na nagmumula sa corner office. Mahinang umalingaw-naw ang mga hakbang ni Carlos sa marble tile habang lumalapit siya. Mula sa glass walls, nakikita niya si Brendan sa desk nito. Ang suit jacket ay nakasampay sa upuan. Ang manggas ng polo ay nakatupi. Paitaas habang pinag-aralan ang isang bagay sa screen ng laptop. Ang susi ng Ferrari ay nakapatong sa tabi ng mousepad niya ang Unit 2 na nasa kanya pa rin para sa isa pang araw. Binuksan ni Carlos ang pinto nang hindi kumakato. Tumingalis si Brendan. Ang kanyang ekspresyon ay nabago muli inis patungo sa pakilala, patungo sa isang bagay na mas komplikado. Palagi nitong alam kung sino si Carlos. Iyon ay bahagi ng thrill na realize ni Carlos. Ang pek-date sa asawang isang katrabaho ay maaring delikado, pero ang pek-akit sa asawang isang taong minamaliit mo, iyon ay pakiramdam ng kapangyarihan. Mr. Rivera? Sabi ni Brandon, mabilis na nakabawi. Nakakagulat ito. Umupo si Carlos sa isa sa leather chairs kaharap ng desk. Inilapak ang kanyang briefcase sa hita. Hindi ko ito patatagalin. Naglabas siya na 2 dokumento at eksaktong inilapak ito sa makinis na ibabaw na desk. Ang una ay isang invoice mula sa Maharlika Premium Rentals. Professional ang format. Iniisa-isa ang bawat rental na ginawa ni Brendan sa nakalipas ng 14 na buwan. Bawat entry. Ay na. Recalculate sa personal na rati imbes na corporate na may breach of commercial use penalties na ina-apply base sa rental agreement na pinirmahan ni Brandon. Ang kabuuan sa ibaba ay napakalaki. Humigit kumulang. Iuksipil ko 20 milyong piso. Ang pangalawang dokumento ay isang summary ng mga expenditure queries na isinumay ni Tristan Say sa accountant ng kanilang kumpanya nung hapon ding iyon. Ang mga naka-highlight na item ay kasama ang bawat ka-rental, bawat dinner, bawat hotel charge na na-file ni Brendan bilang business expenses habang nilalandi si Andrea. Mga tanong na mga ngailangan na ngayon detalyadong paliwanag. Sumulyap si Brendan sa 2 papel, halos hindi mapansin ang pagipit ng panga niya. Tahimik ang opisina maliban sa malayong ugong ng ventilation system ng building. Umarkila kang 4 na kotse mula sa kumpanya ko. Tahimik na sabi ni Carlos. Ginamit mo ang kotse ko para dalhin ang asawa ko sa lugar na pinondohan ng prang ninakaw niya sa akin. At ini-expense mo ang kalahati sa isang partnership na natatalo ka na. Isang beses na tinapi ng gadaliri ni Brendan ang kanyang desk
ang tanging nakikitang senyales ng tensyon. Ina-assume kong nandito ka para makipa-negosyete. Hindi. Nanatiling pantay ang boses ni Carlos. Nandito ako para maningil. Dua ang invoice na yan sa loop ng 30 araw. Alam ni Etty, pat kung nasaan ang assets mo. Tumayo siya, inayos ang kanyang sport coat. Nag-iba ulit ang expression ni Brandon. Nawawala ang kumpiyansa habang bunay po proseso ang arkitektura ng kanyang sitwasyon. Hindi ito isang confrontation. Hindi man lang ito paghihiganti. Isa lamang itong negosyo, isinagawa ng isang taong 3 hakbang ang nauna sa buong panahon. Naglakat si Carlos patungo sa pinto nang hindi lumilingon pabalik. Sa likod niya, nakaupo ng walang kibo si Brandon, nakatitik sa 2 piraso ng papel na kumakatawan sa katapusan ng lahat ng kanyang itinayo. Uling-onggaw ang vacuum cleaner ng cleaning crew mula sa malayo sa hallway, isang ordinaryong tunog sa nudging, isang napakahindi ordinaryong gabi para kay Brandon Hidalgo. Nag-scroll pa rin ang security guard sa kanyang phone. Nung duman si Carlos sa lobby, sa labas mas lumamig ang hangin ng gabi. Naghihintay ang altis ni Carlos sa gilid ng kalsada. Maasahan at hindi kapansin-pansin, eksaktong kapareho ng mayari nito hanggang ngayong gabi. Nanatili si Brandon sa kanyang desk. Nag-isa kasama ang partikular na takot ng isang lalaki ngayon lang nakaintindi. Nang buo at huli na ang lahat, kung sino talaga ang kinalaban niya. Ang invoice at expenditure summary ay nakahiga sa kanyang desk na parang maebidensya ng prosecution. Bawat line item ay kumakatawan sa isang desisyong ginawa niya. Bawat isa ngayon ay bumabalik na may kasamang compound interest. Pumasok ang araw ng umaga mula sa malalaking bintana sa bagong opisina ni Carlos. Pinapainit ang glass surface ni desk niya kung saan nakabukas ang Forbes Philippines sa isang 6 na pahinang feature spread. Pinapakita sa makintap na pahina ng magazine na nakatayo si Carlos sa tabi ng Unit 7. Ang matingkat na pulang Ferrari 488 Spider na nagsimula ng lahat. Ang ngiti niya sa litrato ay totu, relax. Ang headline ay nagbabasa. Mahalika Premium Rentals. Paano itinayo ni Carlos Rivera ang pinakamalaking luxury car service sa Pilipinas. Kinuha niya ang kanyang mungang, kape, ceramic at simple at tumingin sa labas papunta sa pinalaking lot kung saan 30 high-end na sasakyan ang kumikinang sa liwanag na umaga. Ang pangalawang branch ng kumpanya ay ang waiting list para sa weekend bookings ay umabot ng 2 buwan. Ang mga nudging resulta ng Sunday dinner na iyon ay bumagsak na parang tahimik na avalanche. Ang internal audit na ginawa ni Tristan C. sa Hidalgo Premier Properties ay nagbunyag ng higit pa sa mga maling na expense na car rentals. Pattern pagkatapos ng isa, pang pattern ang lumito. Mga personal na biyahe na inilagay bilang business development, pinalubong client entertainment charges, sistematikong maling paggamit ng company resources, ang sumunod na away sa partnership ay naijing magastos at isinapubliko. Inulat itong mga lokal na business papers sa Maynila na may halos hindi may tagong kasiyahan. Ang panonut sa maingat na inalagaang imahe ni Brandon Hidalgo na gumuho ay nakakawailing basahin. Lumaban si Brandon, siyempre, pero ang paglaban ay nangangailangan ng pagpapaliwanag. At ang pagpapaliwanag ay nangangailangan ng dokumentasyon. At dokumentasyon ang eksaktong wala siya. Nang matapos ang gulo, ang kanyang ownership stake ay
malaking nabawasan ang kanyang kapangyarihan sa paggawang desisyon ay nalimitahan ng mga bagong kasunduan sa partnership. Nasa kanya pa rin ang kanyang titulo. Pero alam ng lahat sa real estate industry sa Pilipinas kung ano na lang ang halaga ng titulo na iyon ngayon. Ang invoice na iniwan ni Carlos sa kanyang desk nung linggo ngabi ay nabayaran ng 30 araw pagkatapos sa pamamagitan ng isang cashier's check na i-deliver ng courier. Walang kalakip na note. Ang bahagi ni Andrea sa kwento ay naresolba na may parehong kawalang takas. Komprehensibo ang filing ni Pat, hindi nag-iwan ng puwang para sa negosasyon. Ang P2, 6 million na ninakaw niya ay naging bahagi ng settlement calculation. Kasama na ang renovation fraud at unauthorized LLC transfer. Ang lifestyle brand na pinaplano niya ay hindi kailanman natuloy. Ang kanyang maingat na inalagang social media presence ay naging tahimik, tapos naging private, at naging dormant. Bumalik siya sa bahay ni Gloria sa New Manila habang ginagawa ang mga proseso sa korte. Inaasahan ang walang kondisyong suporte na palagi niyang nakukuha. Pero nakaupo si Gloria sa hapakainan noong linggo na iyon. Napunot niya ang kanyang anak na harapin ang ebidensya ni Carlos ng walang paktanggi o depensa. May isang napakahalagang bagay na nakbago sa sandaling iyon, hindi lang tungkol kay Andrea, kundi tungkol sa sariling papel ni Gloria sa pagpapalaki sa kanya. Ang bahay na sanay isang taguan ay naging isang tahimik na purgatorio nga mamaikling pak-usap at saradong pinto. Ang bagong apartment ni Carlos ay umuukupa sa pinakamatas na palapag ng isang renovated na penthouse sa BGC. Ang mabintanang mula sahig hanggang kisame ay pinupuno ang espasyo ngang natural na liwanag higit pa. Sa liwanag na nakita ngang lumang bahay. Ang kusina ay may professional grade na stove kung saan nagluluto siya ang magarbo at masasarap na breakfast tuwing linggo. Muling nadidiskubre ang isang hobby na nawala niya nung siya ay kasal. Madalas na bumibisita ang mga kaibigan niya ngayon. Nag-host siya ng mga dinner parties. Madali siyang tumawa. Hindi siya bitter. Ang pagiging bitter ay nangangailangan ng patuloy na emosyonal na pamumuhunan sa mga taong hindi nakarapat-dapat. Ibinigay niya sa sitwasyon ang eksaktong enerhiya na kinailangan nito. Walang labis, walang kulang. Ang folder na may label na Andrea ay nakatago sa isang filing cabinet. Hindi na nagalaw simula ng pirmahan ang final settlement. Tapos na ang trabaho nito. Nakbuzz ang desphone niya. Carlos, ang boses ni Tito Waldo ay may dalang pamilyar na mainit na kahusayan. May bagong client inquiry para sa Unit 7. Full weekend rental, premium package. Sumulyap si Carlos sa labas sa Ferrari na kumikinang sa arawng umaga. I confirm mo sa full rate. Ito pa rin ang pinakasikat na kotse sa fleet natin, sabi ni Tito Waldo. Naririnig ni Carlos ang ngiti sa boses nito. Lagi naman, sagot ni Carlos. Binaba niya ang telepono at inangat ang kanyang mungang kape. Ngayon ay ubos na! Mula sa mga bintana, pinanot niya ang isang batang mag-asawa na lumalapit sa Lamborghini Urus, isa sa mga pinakabago nilang nabili. Ang kanilang masayang galaw at nanlalaking nga mata ay nagpaalala sa kanya kung bakit niya itinayo ito sa simula pa lang. Hindi lang bilang isang negosyo, kundi bilang isang paraan para gawing totoong mapangarap kahit para sa isang weekend lang. Nakasenyas pa rin ang magazine sa kanyang desk, ang sarili niyang muha,
ay nakatingin pabalik sa kanya mula sa makintap na mga pahina. Isinara niya ito at humarap sa kanyang laptop kung saan naghihintay ang fleet analytics at booking projections para sa review. May mga kailangang trabahuhin. Palaging may kailangang trabahuhin at nagpapasalamat siya para dun. Sana nagustuhan ninyo ang kwentong ito. Siguraduhin ay like ang video at mag-subscribe para hindi ninyo makaligtaan ang susunod na kwento. Pumili ako ng dalawa pa para sa inyo na sa tingin ko ay magugustuhan ninyong talaga.